Magandang gabi. Welcome sa Pampatulog Stories. Bago tayo magsimula, shoutout sa ating mga listener kabilang sina Mona from Bahrain, Sheena Hetule from Qatar, Joan Kabatingan from Saudi, Armando Navarro from Davao, Guillermo Olasiman, Zarina Ranoa from Camiguin, at sa iba pang sumusubaybay sa ating mga kwento. Maraming salamat sa inyong suporta. Humiga ka na. Ilagay ang iyong ulo sa unan at hayaan mong bumigat ang iyong mga mata. Huminga ka ng marahan, dahan-dahan, at pakawalan ng pagod ng araw. Ngayong gabi, dadalhin kita sa isang lugar na hindi mo makikita sa mapa. Isang eskinita, isang punong mangga, at isang lumang tindahan kung saan ang bawat barya ay may katumbas na pangarap at ang bawat hapon ay may kwentong hindi kailanman nalilimutan. Makikilala mo si June at ang kanyang dalawang kaibigan, tatlong batang may simpleng buhay, ngunit may malalim na samahan. Sa mundong iyon, ang maliit na halaga ay nagiging malaking alaala at ang isang nawawalang barya ay kayang baguhin ang lahat. Kaya ipikit mo na ang iyong mga mata at hayaan mong dalhin ka ng hangin pabalik sa panahon ng mga baryang may pangarap. Mainit ang hapon, dahan-dahang bumababa ang araw, at sa makitid na eskinita, gumuguhit ang mahahabang anino. Sa dulo ng kalsada, may isang tindahan, lumang kahoy, kupas ang pintura, ngunit buhay na buhay sa alaala. Hindi ito kilala sa mapa. Walang pangalan, walang karatula. Pero para kay June, ito ang lugar kung saan nagsisimula ang bawat hapon. Sa ilalim ng punong mangga, may isang silyang kahoy, bahagyang tabingi, ngunit matibay pa rin. Doon nakaupo si June, nakayuko, pinagmamasdan ng kanyang palad. Dalawang barya, tig 25 sentimo. Bahagyang pinagpawisan, tila may sariling bigat. Hindi ito basta pera. Para sa kanya, ito ay posibilidad. Isang maliit na pangarap na kayang bilhin ng saya. Humihip ang hangin, marahan, dala ang amoy ng alikabok at bahagyang tamis ng candy. Parang masarap ang ice candy ngayon. Mahina niyang bulong. Hindi niya alam kung kanino. Marahil sa sarili o sa hangin na nakikinig. Maya-maya, may narinig siyang tunog. Tsapak, tsapak, tsapak. Mga yabag, pamilyar, parang musika ng hapon. Silino. Dumating na parang bagyo, hingal, pawisan, pero nakangiti. June, sigaw niya, pero hindi malakas. Sakto lang para marinig. Umupo siya agad, walang paalam, walang tanong. May baon ako ngayon. May halong yabang ang boses. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamao. At doon, isang makintab na piso, kumikinang, tinatamaan ng huling sinag ng araw. Napangiti si June, hindi dahil sa halaga, kundi sa posibilidad. Pwede na to, sabi niya, marahan. Parang ayaw sirain ng sandali. Ngunit hindi pa sila kumpleto. Sa gilid ng eskinita, may isang anino. Papalapit, dahan-dahan,
Hindi nagmamadali si Lina. May hawak na maliit na panyo. Nakatupi. Maingat. Sa loob nito, 3 barya. Lumapit siya. Umupo. At tahimik na inilapag ang kanyang ambag. Walang salita. Walang eksena. Ngunit sapat na iyon. 3 na sila. 3 bata. 3 kwento. 3 pangarap. Sa ilalim ng mangga. Sa harap ng tindahan. Nagsimula ang ritual. Pagbubuuin ng kanilang barya. Ipinatong ni June ang kanyang 2. Sumunod si Lino. At si Lina. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na barya. At 1 piso. Magkano lahat? Tanong ni Lino. Hindi agad sumagot si June. Tumingin siya kay Lina. Tahimik, pero malinaw. 1.5. Sagot niya. Tumango si June. Pwede na. Isang simpleng desisyon. Pero parang mahalaga. Tumayo sila. 3 anino. Magkakatabi. Habang naglalakad papunta sa tindahan, tila mabagal ang mundo. Ang kahoy na sahig, lumang estante, mga garapon ng candy. Lahat ay parang kilala na sila. Pabili po, sabi ni June. Walang sumagot. Pero may kamay na dahan-dahang kumuha ng paninda, isang maliit na supot, punong-puno ng kulay. Bumalik sila sa silya, umupo, at nagsimula ang paghahati. 1 kay June, 1 kay Lino, 1 kay Lina. Pantay. Walang kulang. Walang sobra. Habang kinakain nila, walang nagmamadali. Ang bawat kagat, parang mahalaga. Ang bawat sandali, parang hindi dapat matapos. Nag-uusap sila. Tungkol sa guro, sa aso sa kanto, sa ulap na mukhang isda. Mga simpleng bagay, pero puno ng saya. At habang ang araw ay tuluyang lumulubog, ang kanilang mundo, buong buo, isang hapon. Katulad ng dati, ngunit may kakaiba. Mas mainit ang hangin, mas mabagal ang oras, at sa taas ng istante, may isang bagay na hindi nila napapansin noon, isang malaking supot, makintab, makulay, nakasabit, parang naghihintay. Napatingin si June. Matagal, hindi gumagalaw. Lino. Mahina niyang tawag. Sumunod ang tingin ni Lino. At biglang, grabe, napanganga siya. Si Lina. Napatingin din, tahimik, pero alam mong may iniisip. Magkano kaya yun? Tanong ni Lino. Walang sumagot. Hindi nila kailangang malaman. Alam na nila. Hindi sapat. Hindi kaya. Hindi para sa kanila. Pero, ngumiti si June. Hindi malaki. Hindi maingay. Pero may laman. Paano kung kaya natin? Tahimik. Napatingin sa kanya si Lino. Paano? Sumingit si Lina. Mag-iipon. Isang simpleng salita. Pero mabigat. Mula sa araw na yon, nagbago ang lahat. Wala nang bili agad. Wala nang impulsive na saya. Sa halip, may isang lata. Lumang lalagyan ng gatas. Medyo yupi. Pero matibay. Itinago nila sa ilalim ng silya. Parang sikreto. Parang kayamanan.
Bawat hapon, may ritual pa rin. Pero iba na. Hindi pagkain, kundi paghuhulog. Ting, tunog ng barya. Isa, ting, isa pa. At sa bawat tunog, may kasamang pangarap. Si Lino, minsan nagdadalawang isip. Bili na lang tayo ngayon. Pero pipigilan siya ni June. Konti na lang. At si Lina, tahimik, pero consistent. Hindi nakakalimot. Hindi nagkukulang. Araw-araw. Dumadami ang laman. Dumadami ang pag-asa. Hanggang sa isang hapon, binuksan nila ang lata. Hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto nilang makita. Ano na ang narating nila? Isa-isang binilang. Mabagal. Parang ayaw matapos. At habang tumatagal, lumalaki ang ngiti. Hindi pa sapat, pero malapit na. Konti na lang. Bulong ni June. Parang kausap ang sarili. Huwag hinaharap. At sa unang pagkakataon, naramdaman nila na may bagay na hindi lang basta bili, kundi pinaghirapan, pinagtiyagaan, pinagsamahan, at sa ilalim ng punong mangga, sa bawat hulog ng barya, may nabubuong kwento. Hindi pa tapos, pero siguradong may patutunguhan. Mahina ang hangin, parang nag-aabang, parang may alam. Sa ilalim ng punong mangga, nakapalibot ang tatlo. June, Lino, Lina. Sa gitna, ang lata. Bahagyang yupi. May mga gasgas. Ngunit puno ng araw. Puno ng pagtitipid. Puno ng pangarap. Dahan-dahang binuksan ni June, parang may binubuksang lihim. Tumunog. Ting, ting, ting. Ang mga barya, isa-isang bumuhos. Kumikinang, umiikot, humihinto. Parang maliliit na planeta sa sarili nilang mundo. Simulan na natin. Mahina niyang sabi. Tumango si Lina. Si Lino. Nakatingin lang. Parang hindi makapaniwala. Isa, dalawa, tatlo. Ang bawat bilang. May kasamang tibok ng puso. 4, 5, 6. Habang tumatagal, lalo silang nagiging seryoso. Hindi na ito laro. Ito ay pangarap. Pagkatapos ng huling bilang, tumigil si Lina. Tumingin kay June. At sakto na. Mahina. Pero buo. Isang sandaling. Parang huminto ang mundo. Talaga. Bulong ni Lino. Tumango si Lina. Eksakto. At biglang, sumabog ang saya. Hindi malakas, hindi magulo, pero totoo. Ngiti, tinginan. Munting tawanan, parang hindi makapaniwala. Na kaya pala, na posible pala. Dahan-dahan nilang pinulot ang mga barya. Isa-isang inilagay sa supot. Maingat. Parang may hawak na salamin. O pangarap. Ako na magdadala, sabi ni Lino. May halong kaba. May halong tuwa. Hindi tumutol si June. Hindi rin si Lina. Ibinigay nila ang supot. At sa sandaling iyon, si Lino, ang may hawak ng lahat. Nagsimula silang maglakad. 3 anino. Magkakatabi. Sa bawat hakbang, may bigat. Hindi dahil sa pagod,
kundi dahil sa halaga ng bawat barya, ng bawat sakripisyo, ng bawat araw na naghintay. Ang hangin, tila tumahimik. Ang paligid, tila nakatingin. At sa isang iglap, isang maliit na ugat sa gitna ng daan, hindi napansin. Natapilok si Lino. Isang mabilis na galaw, isang maling hakbang, at lumipad ang supot, sandaling walang tunog. Pagkatapos, ting, 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 kumalat ang mga barya, gumulong, tumalbog, nagtago, parang mga bituin na nahulog sa lupa. Hala! Sigaw ni Lino. Pulutin natin, sabi ni June. Agad silang yumuko. Nagmadali, naghanap, nagkapkap. Mainit ang semento, madulas ang pawis. Pero hindi sila tumigil. Isa, dalawa, tatlo. Ang bawat makuhang barya, parang tagumpay, parang paghinga. Matagal, hanggang sa mukhang nakuha na lahat. Tumayo sila, humihingal, pagod, pero may pag-asa. Bilangin ulit, sabi ni Lina. Tahimik, pero kinakailangan. Kinuha niya ang supot, ibinuhos. Isa, dalawa, tatlo. Muling nagsimula, mas mabagal ngayon, mas maingat, mas kinakabahan. At pagkatapos, tumigil siya. Hindi gumalaw, hindi nagsalita. Lina, tanong ni June. Dahan-dahan siyang tumingala. At may kulang. Isang simpleng pangungusap. Pero parang bumagsak ang mundo. Hindi pwede. Mahina. Pero madiin si June. Hanapin natin ulit. Muli silang yumuko. Mas desperado. Mas mabilis. Pero kahit anong gawin, wala. Walang piso. Walang korona. Walang huling piraso. Unti-unting nawala ang pag-asa. Si Lino nakatayo lang. Hindi makagalaw. Hindi makapagsalita. Sorry. Mahina niyang sabi. Halos hindi marinig. Kasalanan ko. Pero walang sumagot. Ang hangin. Mabigat. Ang araw. Tila biglang lumamlam. At sa sandaling iyon, may nawala. Hindi lang barya, kundi isang bagay na mas mahalaga. Mabagal ang oras. Parang ayaw gumalaw. Nakatayo ang tatlo. Pero parang magkakalayo. June, nakatingin sa lupa. Lina, nakahawak sa supot. Lino, nakapikit. Sigurado bang kulang? Tanong ni June. Hindi galit, pero mabigat. Tumango si Lina. Isang piso, tahimik. Pero parang sumigaw. Napatingin si June kay Lino. Hindi agad, pero unti-unti. At sa sandaling iyon, may pumasok na ideya. Isang ideyang hindi niya gustong isipin, pero nandoon. Baka hindi niya tinuloy, pero sapat na. Napaatras si Lino. Ako na nga nagsabi. Mahina niyang sabi. Kasalanan ko, pero hindi iyon ang tanong. Hindi iyon ang sagot. At naramdaman iyon ni Lina. June, mahina niyang sabi. Hindi natin alam, pero huli na. Ang duda, nakapasok na. Parang bitak. Sa salamin. Maliit, pero lumalaki. Hindi basta nawawala ang piso, sabi ni June. Ngayon,
May bahid na, hindi galit, pero hindi na rin buo. Napatingin si Lino. Direkta, walang takas. Hindi ako. Mahina, pero totoo. Pero sa mga sandaling iyon, hindi sapat ang katotohanan. Kasi nasira na ang tiwala. At kapag nasira, mahirap ibalik. Walang sumunod na salita. Walang paliwanag. Walang yakap. Unti-unting, umatras si Lino. Isang hakbang. 2, 3, hanggang sa tumalikod. At naglakad palayo. Hindi mabilis. Hindi rin mabagal. Pero tiyak. Hindi siya lumingon. Hindi rin siya tinawag. At doon, sa ilalim ng punong mangga, may naiwan. Isang silya, isang supot, at 2 batang hindi na pareho ng dati. Lumipas ang mga araw. Pareho pa rin ang hapon. Pareho pa rin ang hangin. Pareho pa rin ang tindahan. Pero iba na. Wala nang sabay-sabay. Wala nang pagtawa. Wala nang paghahati. Si June, bumibili mag-isa. Si Lina, tahimik pa rin pero mas malayo. Si Lino, hindi na bumalik. Ang silya na natiling bakante. Parang naghihintay pero walang dumarating. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalaki ang puwang. Hindi na ito tungkol sa piso. Hindi na ito tungkol sa chichirya. Ito ay tungkol sa isang bagay na hindi nila napansin. Hanggang sa mawala. Isang hapon, umupo si June mag-isa sa ilalim ng mangga. May hawak na barya, pero walang gana, walang saya, walang dahilan. Napatingin siya sa tindahan. Pareho pa rin, pero parang hindi na niya kilala. At doon niya unti-unting naintindihan na hindi pala ang barya ang nagpapasaya, kundi ang kasama. At ngayon, wala na. Huminga siya ng malalim. At sa pagitan ng hangin, may isang pakiramdam, pagsisisi. Tahimik, pero mabigat. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya na may mga bagay na hindi kayang ibalik ng simpleng patawad, pero kailangan pa rin subukan. Mabagal ang hapon, parang ayaw matapos. Ang araw, nakabitin sa gitna ng langit, parang nagdadalawang isip kung lulubog na o mananatili pa. Sa isang maliit na kwarto, nakaupo si Lino, tahimik, nakayuko. Sa kanyang palad, may isang barya, isang piso, makintab, halos bago. Dahan-dahan niya itong pinihit, pakaliwa, pakanan, parang hinahanap ang sagot. Kung saan ito nanggaling, kung bakit nandito. At pagkatapos, may bumalik na alaala. Isang pagkadapa, isang supot, isang ingay ng metal, isang pagkakamali. Nanlaki ang kanyang mga mata. Nasa akin, mahina niyang bulong. Parang hindi makapaniwala. Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng katotohanan ng mga salitang hindi nasabi. Ng pagkakaibigang nasaktan, tumayo siya. Mabilis, pero alanganin. Parang may hinahabol.
Hindi ang oras, kundi ang pagkakataon. Lumabas siya ng bahay. Mainit pa ang hangin, pero hindi niya iyon naramdaman. Ang nararamdaman niya, kaba, hiya, at pag-asa habang tumatakbo. Bawat hakbang, may kasamang isang tanong, habol pa ba? Huli na ba? Tatanggapin pa ba? At sa dulo ng eskinita, nandoon ang punong mangga, ang silya, at dalawang anino, si June at si Lina. Tahimik, magkatabi, pero hindi magkasama. Huminto si Lino, huminga isang beses, dalawa, tatlo, at lumapit. Hindi mabilis, hindi rin mabagal. Sakto lang, para hindi matakot, para hindi umatras. June, mahina, pero malinaw. Napalingon si June. Sumunod si Lina. At sa sandaling iyon, nagtagpo ang kanilang mga mata. May kaba, may sakit, may alaala, at may natitirang pag-asa. Lumapit pa si Lino. Dahan-dahan, at iniabot ang kanyang kamay. Sa palad, ang nawawalang piso, nasa akin lang pala. Mahina niyang sabi. Parang bumibitaw sa bigat. Hindi ko alam. Hindi ko napansin. At huminto siya. Hindi dahil wala nang sasabihin, kundi dahil sobra na. Sorry. Isang salitang maliit pero puno. Tahimik. Mahaba. Walang gumagalaw. Walang nagsasalita. Tanging hangin at ang pagaspas ng dahon. Napatingin si June sa piso. Pagkatapos, kay Lino. At unti-unti, may nagbago sa kanyang mukha. Hindi galit. Hindi rin saya, kundi pag-unawa. Hindi ko dapat, mahina niyang sabi. Hindi kita dapat pinagdudahan. Napayo ko siya. Sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado. Hindi siya matapang, kundi totoo. Patawad. Tumango si Lina. Tahimik, pero sapat. At sa simpleng sandaling iyon, unti-unting nabuo ulit ang tatlo. Hindi katulad ng dati. Mas tahimik, mas maingat, pero mas totoo. Tumayo si June at bilhin na natin. Mahina, pero may ngiti. Hindi malaki, pero sapat. Naglakad sila, tatlong anino. Magkakatabi, muli, sa tindahan. Pareho pa rin. Ang kahoy, ang estante, ang mga candy. Pero iba na ang pakiramdam. Mas malalim, mas mahalaga. Inaabot na po, sabi ni June. At sa wakas, nakuha nila ang matagal nilang pinangarap. Isang malaking supot. Hindi lang pagkain, kundi simbolo ng pagtitiis, ng pagkakamali, at ng pagpapatawad. Bumalik sila sa silya. Umupo. Walang nagmadali. Binuksan ni Lino ang supot. Dahan-dahan. Parang ayaw sirain ng sandali. Umalingaw-ngaw ang amoy. Matamis. Maalat. Pamilyar. Ngunit walang agad kumuha. Sa halip, tumitig sila sa harap. Sa papalubog na araw, hulayan ng langit, kahel, lila, at kaunting ginto. At sa pagitan ng liwanag, may katahimikan, hindi mabigat,
kundi payapa. Kumuha si June, isa. Sumunod si Lino at si Lina. Dahan-dahan nilang kinain, hindi dahil gutom, kundi dahil gusto nilang maalala ang bawat sandali, ang bawat araw, ang bawat barya. Habang unti-unting lumulubog ang araw, unti-unti ring nagiging alaala ang lahat. Lumipas ang mga taon, nagbago ang lahat. Ang eskinita, nagkaroon ng bagong pintura. Ang tindahan, nawala. Ang silya, nabulok. At ang tatlong bata, lumaki. Nagkanya-kanya. Ngunit, may mga bagay na hindi nawawala. Sa tuwing may maririnig na tunog ng barya, sa tuwing may makikitang lumang lata, sa tuwing may maamoy na candy sa hangin, may bumabalik. Isang hapon, isang silya, isang pangarap, at tatlong batang naniniwala na kahit maliit ang barya, kaya nitong buuin ang isang buong mundo. At sa dulo ng alaala, sa ilalim ng isang punong hindi na nila nakikita, nananatili ang isang huling hapon na hindi kailanman natapos. Dahil sa puso, patuloy itong nabubuhay magpakailanman. At ngayon, kaibigan, unti-unti nang lumalalim ang gabi. Ang hangin ay mas malamig, mas marahan, at ang mga alaala ay dahan-dahang lumulubog tulad ng araw sa isang lumang hapon kung saan may tatlong batang nangarap, nagkamali, at natutong magpatawad. At marahil sa iyong puso may sarili ka ring kwento ng mga simpleng sandali na naging mahalaga, ng mga baryang na hindi lang pera kundi alaala. Habang nakapikit ka, hayaan mong manatili ang init ng kwentong ito, hindi bilang ingay, kundi bilang isang banayad na yakap, hanggang sa tuluyan kang makatulog, payapa, magaan, at walang iniisip. At sa iyong panaginip, baka muli mong marinig ang mahinang tunog ng mga baryang may pangarap. Magandang gabi.